Alright, mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ito po ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Ngayon po, patayin naman ito. Istorbo. As you can see, yung title po natin ay Loyalty Check. Yes, loyalty check sa lahat ng Pilipino. Well, 100 million or how many? Sabihin na nating 60 million adult Filipinos. Pero unahin po natin, wag na muna itong mga karaniwang mamamayan. Kasi kaming mga karaniwang mamamayan, wala naman kaming power. We don't have the power to influence others. Kaya siguro po, itong loyalty check na ito, ay applicable ito sa mga sikat. Yes, mga sikat, mga influencers. Doble influential na influencer pa. Sino-sino po ang mga ito? Unang-una, mga politiko. Sitting politicians, ex-politicians, men in the military, people in the government, those who have much power to influence di mamamayan. Halimbawa, vloggers. Mga pro-China vloggers, pro-China journalists, columnists, radio and TV personalities, basta mga sikat. Yung mga influential people. Bakit po natin kailangan ito? Kasi po, kailangan po nating kontrahin, suplakin ang Chinese propaganda. Kalat na po. Dito lamang po sa YouTube, kung mapapansin ninyo, may mga ads po, may mga commercial ads na sinisingit sa mga videos tungkol sa magagandang bagay, tungkol sa Chinese culture, Chinese country, everything about China. Good and only the good about China. May dalawa na po akong napanood na ang models pa doon ay American family na wala siyang ibang ginawa for the whole video kundi purihin yung kultura ng China, yung mga magagandang kaugalian ng China, everything that is good about China. Wala naman pong masama doon. Kung totoo man yun, ganun talaga ang experience nitong American family na matagal nang tumira sa China. And I'll also believe na mayroon siyang ganung mga magagandang karanasan. Pero, nandoon pa rin yung ginagawang propaganda ng Chinese government na ipinapakalat sa buong mundo. Nang sa ganon, hindi natin kasuklaman ang China. Hindi po tayo nasusuklam sa China. Liwanagin natin hindi po tayo nagagalit sa mga mamamayang Chinese, yung mga karaniwang mamamayan.
Hindi po sila. Kundi yung part of the government, members of the government who are doing the evilness towards other countries. Kumakalat po. Tingnan ninyo. Ngayon, dito sa Pilipinas, tayo pa naman po ay bansa. Ang, sorry for saying this, but I think that this is the truth. Na tayo po mga Pilipino ay madaling matwist ang ating mga utak at damdamin. Lalo na pagdating sa things foreign. Di ba noon? Pag sinabing stateside, superior. Ngayon, these times, yung mga K-pop, mga Korean novela, mga telenovelas ng other nations na masyado pong malaki ang nagiging influence sa atin. Kaya nga po, alam yan ng China na madali po tayong maimpluwensyahan. Kaya, yun ang isang effective means to colonize our minds. Okay lang po yung mga mamamayan na maimpluwensyahan nitong mga K-pop dance and sing, mga something like that. All of those things. Those are harmless, actually. Not yet. Although, medyo nasasapawan na yung natin, yung mga locally made dramas. Pero madali solusyonan yan. Galingan natin. Magagaling kasi yung gawa nila eh. Now, balik tayo dito sa loyalty check. Siguro po kailangang unahin yung mga sikat na pro-China personalities. At sino-sino po ba ang mga ito? Kilala natin. Kilala nyo. Ano pong magandang gawin dito sa paglo-loyalty check? Ipatawag po ang mga ito, imbestigahan. Ngayon, sasabihin nila, freedom of speech. Alam nyo, oo, mayroon tayong freedom of speech. Pero, di ba, for every freedom, ay may kaakibat na responsibility. Hindi naman po lahat dapat we are free to do whatever we want. Eh kung nakakasama na sa pangkalahatan. Huwag na tayong mag-iba pa ng topic. This being yung gulo ngayon because of this West Philippine Sea tensions, this Chinese incursions, Chinese propaganda, Chinese invasion of our country. At nangyayari po yan dahil dito sa mga makapili, mga traidor na kababayan natin, na naturingang matataas ang pinag-aralan, mga doktoral, masteral, doctoral degree holders, experts in their fields, international lawyers, politicians, senators, ex-presidents of all people. Pwede po ba concerned government agencies? Kaya lang, ang unang, sino po ba ang kailangan magpatawag ng paglo-loyalty check?
ng investigasyon. Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako abogado. I'm not a politician. I'm not a lawmaker. I am not an expert on anything. Alam ko lang magkuda. But I know that this must be done. Loyalty check. Imbestigahan po natin itong mga demonyo, mga Pilipino, na talo pa ang Chinese sa pagiging pro-China. These people are Chinese sporting a Filipino citizenship. Wearing a Filipino costume. Nasaan ang pagiging makabayan? Nasa Pilipinas kayo. Pilipino kayo. Ay, Diyos ko. Yan kasi. Masyado kang maingay. Nagagasgas ang lalamunan ko sa kakasalita. Pag ganito tumataas ang boses ko, nagagasgas. Sige, babaan ko na naman ulit. Where am I? Marami po sa ating mga kababayan na Pilipino kuno. But in their blood, their minds, their hearts are Chinese. Ang kanilang loyalty ay nasa China. So why are you here? Kayong mga Pilipino na dugong inchik, na dito kayo nagpapayaman sa bansa namin. Dito kayo nabubusog, namumuhay ng maranya, gamit ang pera, kayamanan, resources ng bansang ito. Kung nasa China kayo, I doubt magkakaroon kayo ng ganyang kasarap na buhay na tinatamasa ninyo dito sa Pilipinas. Mahiya-hiya naman kayo sa amin. Inagawan nyo na nga kami ng kabuhayan. Pati ngayon, aagawan nyo pa kami ng bansa. Kung gusto ninyo ng China, bumalik kayo sa China. Kung saan kayo nang galing. Na nung nasa China pa kayo, nanlilimahid kayo sa hirap. Pumunta kayo dito para kayong mga pulubi. Pinaglululokon nyo kami, mga Pilipino. Inisahan nyo. Kasi ang babait namin. Filipinos are so gullible. Madaling maimpluwensyahan, madaling humanga. Kapag banyaga, hinahangaan. Sino-sino, magpangalan po tayo ng ilan, mga sikat na personalidad. Julie Apdasa, nakamakailan lang, nagkaroon siya ng column dyan sa dyaryo niya, na sinasabi na ang China daw, ang history ng China, never in the history of China, nananakot. You are an ignorant bitch. Are you checking history? Did you study history? Journalist ka pa naman. Journalism dapat malawak ang kaalaman, di ba? Bakit ultimong bansa na pinanggalingan ng dugo mo, ng mga
ninuno mo, hindi mo pala alam. Wala ka palang alam kung anong mga kabalbalan ng pinagagagawa ng mga ninuno mo sa bansa ninyo. Anong hindi nanakop? Kaya nga lumapad ng husto ang bansang China dahil sa kaswapangan sa teritoryo. Ano ba yung Mongolia? Ano ba yung South Korea? Yung Korea, not South Korea, Korea, Vietnam, and right now, pati Japan, sinubukan ninyong lusubin, hindi lang kayo umubra. At ngayon, alam ko, na binabalak ninyong ang nasa bucket list ninyo, sakupin ng Pacific Ocean, nang sa ganun ay masakop mo rin ang Amerika hanggang Europe. Tama hindi? Anong hindi nanakop? Magkaiba ba ang pananakop at pang-aagaw ng teritoryo? Yung ginagawa ngayon, yung pang-aagaw ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea, hindi pa pananakop yun? Yung ginawa niyang paggawa ng bagong mapa ngayon, nananapyas ng mga teritoryo sa India at iba pang mga karatig bansa, hindi yun pananakop? Julie Dasa? Palibhasa kasi inchik ka eh. Julie, yap! Ang asawa mo siguro Pilipino, Daza, pero ikaw ang pinanggalingan mo ng katawan mo, inchik. Ignorante ka sa history. Sikat na journalist, ignorante sa history. Ipinagtatanggol mo ang China samantalang nandito ka, nakikilamon. Ang sarap ng buhay mo, ang yaman-yaman ninyo, kasi sa mga ugali ninyo na mang-aagaw. Isa pang sikat, journalist uli, Bobby Tiglao. Para kay Bobby Tiglao, wala daw tayong karapatan sa Ayungin Shoal. Diyan sa West Philippines. Yung mga isla dyan, sa China daw yan eh. Tarantado ka? Maka-China ka pala, ba't ka nandito sa Pilipinas? Pabor ka sa China, kontra ka sa Pilipino, sa Pilipinas, pero nandito ka. Isa ka rin. Traidor. Taksil. Kung hindi ka Pilipino, lumayas ka rito. Sultana, sino ka para magpalayas? Sultana ako, di ba? Kidding aside, ako ang sultana ng Manila. Wala nga lang akong corona. Isa pang sikat na expert kuno, Sas Rogando Sasot, isa ring mga China. Kasi scholar daw ng China, naging scholar. So saan nga ba naman ang, gaga ka pala eh. Ay hindi, gago pala. Lalaki ka eh. Lalaki na nagsusuot ng damit ng babae. Alanganin ang pagkatao. Kaya pati loyalty, alanganin. Pilipino kuno, pero ang pagmamahal ay sa China. Mahal mo pala ang China, ba't nandito ka? Doon ka sa kanila. Mas pabor mo pala ang China. Pabor mo ang komunista. Ba't nandito ka sa amin?
Magpaampun ka na sa China. After all, pabor ka naman pala dun eh. Sila ang tama, Pilipinas ang mali. Huwag ka dito. Lumayas ka. Wala kayong lugar dito sa bansa natin. Namin pala. Alam mo kung ako lang masusunod. Kung ako ang Pangulo, palalayasin ko ang mga to. Paghuhulihin ko yan, igagapos ko sa eroplano, ilipad, ibagsak doon. Hindi ko naman papatayin, hindi man ako mamamatay tao. Ihahatid ko doon sa kanyang pinakamamahal na inang bayan. Yun ang inang bayan nila. Isa pa dyan, isa ring alanganin ng pagkatao. Yung halata sa katawan na busog lagi. Mukhang mahilig sa baboy. Harry Roque, napakatalino, international lawyer. Saan ginagamit ang talino at pinag-aralan? Kung ako kapamilya mo, ikahihiya kita. Kung ako ang magulang mo, pagsisisihan ko na pinag-aral kita. Dahil ginagamot mo sa kawalangian ang pinag-aralan mo. Because of what? Tama ba? Kling! Ipatawag po ang mga yan. Ako po'y nananawagan sa inyo, government, kung anumang agency, or kung wala, magbuo ng isang agency na hahabol dito sa mga traidor, mga taksil na ito. Hayag naman, oh. Bakit po inire-recommend ko na imbestigahan ng mga ito? Delikado po ang mga pinagsasasabi nila. Iniimpluwensyahan ang kaisipan ng mga tao, ng kabataan. Ano ngayon ang mangyayari pag na-impluwensyahan nila? Di magiging pro-China lahat? Delikado po ang mga taong ito. Yes, people in the government, wake up! These people are danger to our society. Dahil ang dala-dala nila ay China. Bandila ng China na nandito sa loob para kayong mga anay, para kayong cancer virus. Kayo yung tinatawag ni Jose Rizal na cancer ng lipunan. At dumadami kayo. Kaya panawagan ko po sa ating pamahalaan, kung walang proper agency na tutugis sa mga taksil na ito, mag-create po kayo. Dahil ang Senado at Kongreso, hindi na dapat pagkatiwalaan pa. Dahil marami nandyan, mga pro-China, iilan lang silang hindi pro-China eh. Sa 24 na senador, ilan ang pro-China? Ilan ang pro-Pilipino? You can count. Sino bang mga nandyan sa Senado ng mga pro-China? Unang-una na dyan si Robin Padilla. Alan Peter Cayetano. Bongo. Bato de la Rosa. Sino pa? Dati si Chester Escudero, pero ngayon nagbago na yung hangin. Pero ewan lang. Tingnan natin. Sino pa po? Amy Marcos, pro-China.
Nasaan yung pagiging Marcos na mapagmahal sa bayan? Ano nangyari sa iyo, Manang Amy Marcos? At siyempre pa, yung mag-ama na Duterte. Tama hindi? Seryoso po ako mga kababayan sa panawagan ko sa ating pamahalaan. Tugisin po natin itong mga taksil sa bayan na ito. Hindi po maaari na magpalaganap sila ng ganyang mga katrayduran dahil iniimpluwensyahan yung utak ng mga tao na madaling maimpluwensyahan at lalong-lalo na yung mga kabataan. Putulin po ang mga dila nito. Not literal. But pwede rin. Kung gusto nyo, talagang literal. Para matigil na. Kagigil. Atakihin ako sa inyo. Seryoso po ako mga kababayan. Siguro sa paraang ito ay baka mabawasan or i-terminate na natin yang mga makapili. Tama, mali. Ang sino man sa inyo na magsasabi na mali ang sinasabi ko, ay taksil din sa bayan. Okay? Hanggang dito na lamang po muna. Kasi, naka-high blood ako. Maraming salamat sa panonood at kung natutoksikan kayo sa akin, it's up to you. Pero ako, concerned lang po ako sa bayan natin. Dahil ang dami ng hindi nagmamahal sa bayan natin. Mahiya-hiya kayo sa mga bayani natin. Ang tataas ng pinag-aralan, mga ignorante, ang tataas ng pinag-aralan, nagsisilbi sa demonyo. Tama hindi. Okay. As I've said, hanggang dito na lang po muna. So, maraming salamat sa panonood and see you in my next vlogs.